at isang mapagpalang araw at umaga po sa ating lahat. Happy New Year po! Ilang araw na lang, magpapalit na ang taon. Kaya napakapalad po ng bawat isa na meron na namang bagong taon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero sa umagang ito, pagbubulay-bulayan po natin, pag-aaralan po natin, ang isang mensahe na gusto pong iparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At of course, hindi po natin ito maiintindihan kung sarado po yung ating mga puso. Kaya kung maaari po, sa umagang ito, mag-focus po muna tayo. At bago po natin ituloy, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Yumuko po tayong lahat, mga kapatid. Praise the Lord, dakila ka Ama, at ito po ang aming pinapupurihan sa umagang ito. Tinakda mo ang araw na ito para makapakinig po kami ng iyong mga salita. Idinudulog po namin ang aming mga internet connection, Panginoon. Take full control of everything, O God, so that your word will be planted, will be spoken, O God, today, as you have desired your people, Lord, na makapakinig ng iyong mga banal na salita at para malaman po namin ang napakagagandang plano po sa buhay ng bawat isa. Dinadalangin din namin ang pagkilos po ng iyong Espiritu Santo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Puin mo kami, Panginoon, at bigyan mo kami ng pangunawa para po sa ganon, ang mga salita mo ay maitanim po sa puso ng bawat isa at magbubunga po ng katuwiran sa aming mga buhay, O God. Father, we thank you. This is our prayer, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so ang salita po ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, mga kapatid, ay tungkol po sa isang invitation ng Panginoon, God's invitation, or ang paanyaya po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dito po sa Bible, meron pong habang nakikihalubilo po yung Panginoon sa mga tao, merong nagsabi, sabi niya, mapalad ang makikisalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Sabi niya, mapalad ang makikisalo o makikikain sa hapag sa kaharian ng Panginoon. Sabi niya, narinig ni Jesus, kasi ang taong ito pala ay naging kampante. Sabi niya, ay, Hudyo kasi ako. Sabi niya, alam niyo kasi mga kapatid, ang mga Hudyo, sila po yung mga original talaga na mga tao ng Panginoon. Sila po talaga yung benefactor, Sila yung magbe-benefit sa mga promises ng Panginoon. Yung mga Hudyo, yung mga Israelites na talagang pinili ng Panginoon. Pero, dito ipinakita ng Panginoon na kinorek niya yung mindset ng taong ito. Dahil naging kampante ang taong ito dahil isa siyang Hudyo, kaya sabi niya, dahil isa akong Hudyo, alam ko, may karapatan ako sa pangako ng Panginoon, may karapatan ako sa biyaya ng Panginoon. Kaya kahit dahil sa Hudyo ako, sabi niya. Pero dito po sa mababasa natin, ipinahiwatig po ng Panginoon at ipinaunawa po ng Panginoon sa pamamagitan po ng isang talinghaga. Kasi alam niyo po noon, mga kapatid, kapag nangungusap po ang Panginoon, dinadaan niya sa talinghaga o mga parables. Bakit? Kasi ang hirap makaunawa ng mga tao, ang hirap maunawaan ng mga tao, ang mga dakilang plano ng Panginoon sa buhay nila. Kaya dinadaan po niya sa mga kwento para mas madali na mag-grasp o mas madali na maintindihan ng mga tao ang plano ng Diyos. Kaya kung bubuksan po natin sa Lucas chapter 14, verse 16 to 24, basahin po natin ng dire-diretso para mas maunawaan po natin, and then titignan po natin yung mga punto na mapag-aaralan po natin mula po sa kwentong ito. So dahil napakinggan ng Panginoon yung sinabi ng lalaki na sinabi ng tao na yun na sigurado siya dahil siya ay isang Hudyo, sigurado siya na sa kaligtasan niya dahil siya ay isang Hudyo na original na tao ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, nagkwento ang Panginoon, sabi niya, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Marami siyang inimbita. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. So tinawag na niya, ipinatawag na niya yung mga Ngunit ano ang nangyari? Ngunit nagdahilan silang lahat.
Ang sabi ng una, ay nakabili na ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kaya na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. So nag-excuse siya, sabi niya, ay sorry, hindi ako makakapunta kasi kabibili ko lang ng bukid ko. Kailangan kong bisitahin, kailangan kong puntahan, sabi niya. Ano naman ang reason ng ikalawa na naimbitahan? Next verse please. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Oo, nagdahilan din yung isa na nasa guest list ng naghanda, ano? Kaya sabi niya, ay hindi ako pwede, kabibili ko lang yung mga baka. Kailangan kong subukan sila sa bukid. Paumanhin po, sorry, excuse me, sabi niya. Sabi naman ng isa na naimbitahan, ay ako'y bagong kasal lamang, kaya hindi ako makakadalo. Sorry po, hindi ako makakapunta dahil bagong kasal pa lang ako. Siyempre, kung bagong kasal ka, ang concentration mo, ang focus mo ay yung iniirog mo, di ba? Yung napangasawa mo, yun ang apple of your eye, ayaw mong maistorbo. Ano? So sabi niya, ay sorry, hindi ako makakadalo sa invitation na yan kasi bagong kasal pa lang ako, sabi niya. So yung inutusan ng taong ito na naghanda, bumalik. Sabi niya doon sa naghanda, doon sa master, bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Doon sa boss niya. Nagalit ang boss niya, sabi niya, nagalit ang Panginoon at sinabi sa kanya, sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa mga makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Kaya, dahil sa galit ng boss ng alipin na ito, dahil wala sa mga nakalista sa listahan niya, sa mga inimbitahan niya ang nagpaunlak ng kanyang imbitasyon, ay sabi niya, o sige, pumunta ka na lang sa lansangan, pumunta ka na lang doon sa mga iskinita, pumunta ka na lang doon sa labas, paghanap ka ng mga mahihirap, mga pulubi, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Yun na lang ang ipunta mo dito. Ano po yung mga lumpo, mahihirap at mga bulag at mga pilay? Ito po yung mga outcast ng lipunan. Ito pong mga taong ito, yung mga hindi gusto ng lipunan or ito po ay yung mga mababa ang tingin ng lipunan sa kanila. Pero yun ang sinabi ng Panginoon dahil walang nagpaunlak sa mga bisita na talagang inanyayahan ng Panginoon. Sabi niya, pumunta ka na lang doon sa mga pulubi, sa mga mahihirap, sa mga pilay, sa mga bulag, sa mga lumpo. So ano ang nangyari? Next verse please. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagagawa ko na po ang iniuutos nyo, ngunit marami pang bakanting upuan. So, nagpunta yung alipin. Nag-invite siya ng mga bulag, ng mga lumpo, ng mga mahihirap sa kalsada, yung mga madudumi sa kalsada. Nag-invite siya. Pinapasok niyang lahat doon sa bahay ng boss niya. Pero ano ang sabi ng Panginoon niya? Nag-report siya ulit, sabi niya, ginagawa ko na po, nakapagpapasok na po ako ng mga alipin, ng mga bulag at mga pilay at mga mahihirap, mga pulubi. Pero sabi niya, ngunit marami pang bakanting upuan. Hindi pa napuno yung bahay ninyo, Panginoon, sabi ng alipin. Kaya't ano ang sinabi ng Panginoon niya? Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Gusto talaga ng Panginoon na ito na magpuno yung kanyang bahay kasi sayang nga naman yung kanyang inihanda. Sayang nga naman yung mga niluto niya, sayang yung mga spaghetti, sayang yung mga lechon, sayang yung mga inihanda niya dahil wala sa mga bisita niya ang nagpaunlak. Kaya, sino ang kakain? Kaya sabi niya, sige, pumunta ka ulit sa lansangan. Bumalik ka. Tapos tawagin mo lahat, pilitin mong pumarito ang lahat ng makita mo, kahit sino na. So, para mapuno ang aking bahay. At ang pinakalas na verse po natin, titingnan po natin yung pinakahuli, sabi ng Panginoon na ito, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Dahil sa galit ng Panginoon, yan ang kanyang idiniklara. Okay, ano po ba yung katuturan ng kwentong ito? Gusto pong ipahiwatig ng Diyos, mga kapatid, kung ano po ba
ang saysay ng kaharian ng Panginoon. Ang kwento pong ito ay naihahalin tulad po sa kaharian ng Diyos. Ang Panginoon po na ito, na boss ng isang alipin na nag-utos para pumunta ang kanyang alipin o ang kanyang alagad sa mga kalsada para maghanap ng mga tao, ay ang Panginoon po mismo. Ano? Kaya sabi ko po sa inyo kanina, na original po na tao ng Diyos ay yung mga Hudyo. Pero alam niyo po, yung mga Hudyo, nireject po nila si Jesus. Ano? Hindi po nila ina-accept si Jesus bilang siya yung Messiah, siya yung Diyos na tagapagligtas. Hindi po nila kinilala. Kaya nga po na-crucify ang ating Panginoon sa cross. Kasi hindi kinilala ng mga Hudyo, hindi kinilala ng mga tao noon na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Kaya yan po ang mga pangyayari. Kaya, dito po sa kwentong ito, makikita natin na may guest list. Diba? Sa kasal sana, ihalin tulad natin ito sa isang kasal. Sa isang kasal, kung ikaw ang mag-host ng isang kasal, o for example, ako yung ikakasal, meron akong mga listahan ng iimbitahin ko. Nandyan si Juan, nandyan si Pedro, nandito si Joseph, lahat na ng mga kakilala ko, yung mga ka-close ko, yung mga mahal ko sa buhay, nasa loob ng listahan ko. At of course, dahil big event yun sa buhay ko, inaasahan ko na dadalo sila. Okay? Pero, ganun din sa kwentong ito, may listahan din ang Panginoon. Yun yung mga tao niya sana na ini-expect niya, nakikilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas nila. Pero ano ang nangyari? Lahat ng nasa listahan na inimbitahan ng Panginoon ay nagdahilan silang lahat. Ano ang dahilan ng una? Sabi niya, ay, kabibili ko ng bukid. Ang dahilan ng pangalawa, ay, kabibili ko ng mga baka. Mahal pa naman ng mga baka. So, doon muna ako magpo-concentrate. Ang pangatlo naman sabi niya, ay, kapapangasawa ko lang, kakakasal ko lang, kaya sorry na lang po, sabi nilang lahat. Ano po ang pinapahiwatig ng mga bagay na ito? Ito po mga kapatid, ang kadalasan hadlang sa ating paglilingkod po at pagkilala sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon, tinatawag po niya ang bawat isa sa atin. Ang Panginoon ay araw-araw pong nangungusap. Kaya salamat po sa Diyos dahil meron tayong Bible study. Alam niyo po kung paano mangusap ang Panginoon. Hindi po siya mangusap na mapapakinggan natin ng literal na yung pangalan mo na tatawagin na, Juan, ako ang Diyos. Hindi po ganun ang pagtawag ng Panginoon or pangungusap ng Panginoon. Ang Panginoon nangungusap sa pamamagitan po ng mga salita na aming ibinabahagi or na ating nababasa po sa Bible. Isa po yan sa isang paraan kung paano nangungusap ang Diyos. Yung napapakinggan mong salita ay salita po ng Diyos na siyang gusto niyang gawin ng bawat isa sa atin. O maaari rin pong mangusap ang Panginoon sa pamamagitan po ng mga circumstances sa ating buhay o yung mga bagay na nangyayari po sa ating kapaligiran. Kahit po nandyan kayo sa loob ng bilangguan, pangungusap po yan ng Panginoon. Maaaring tinatanong po natin sa ating mga puso, bakit kaya ako nagbilanggo? Bakit kaya ako nandito? Bakit kaya ako naghihirap? Bakit po kaya pinagdaraanan ang problema na ito? Ay, nangungusap po ang Diyos. Meron siyang gustong ipakita sa iyo. Meron siyang gustong baguhin sa buhay mo. Meron siyang gustong gawin sa buhay mo para ang buhay po natin, na ang bawat isa sa atin ay maging kaaya-aya po sa Panginoon. Amen? Kaya yan po, nangungusap po ang Diyos sa pamamagitan ng kwentong ito. Okay? Kaya, yung nasa guest list, wala, nag-reason out silang lahat. Sabi nila, ay, wala, busy ako. Ano po ba yung mga nabanggit dito? Yung bukid, yung baka, yung tungkol sa kasal. Everything is mga material na bagay at yung pansarili nating mga kagustuhan o yung mga tawag ng laman o tawag ng flesh na ito. Yung kagustuhan ng ating sarili. Yan po kadalasan mga kapatid, ang hadlang kung bakit ang imbitasyon ng Panginoon ay tina-turn down din natin sa ating buhay. Okay? Makikita po natin dito na ang isang aral mga kapatid kung bakit ibinigay po ng Panginoon ang kwentong ito para makita po natin na ang ating estado sa ating paglilingkod at pananampalataya sa Diyos.
Maaring ang isip po natin, ang akala po natin mga kapatid ay dahil kilala natin si Jesus, dahil namulat tayo sa isang relihiyosong pamilya, o namulat tayo sa isang relihiyon na nagsabi na si Jesus ay Lord. Yes, tama po yan. Na kilala natin si Jesus, lalo na po dito sa Pilipinas. Dito po sa Pilipinas, tayo po ay Christian nation. Among all the Asian nations, only Philippines, ang Philippines lang po ang Christian nation. Other nations they are worshiping other gods. Ang Pilipinas lang po ang matatawag na talagang Kristiyanong nasyon. Kaya habang tayo po ay lumalaki, namulat po tayo na may Diyos talaga. Kilala po natin ang Panginoon sa ating, yung pangalan ng Panginoon sa ating isip, ano? Kilala natin siya dahil naipamulat yan mula pa nung nag-aral tayo o maaaring nasabi sa atin ng ating mga magulang. Pero dito po, hindi po sapat na kilala lang po natin ang Panginoon. Huwag po tayong maging kampante na porke kasalo tayo sa isang relihiyon, or porke tayo po ay nagsisimba, or porke tayo po ay nakakakilala lang sa Panginoon, ay sapat na yon para makamtan natin ang kaligtasan. Dahil sa kwentong ito mga kapatid, na ilahad po ang mga bagay na pwedeng maging hadlang. Sabi ng isa, ang imbitasyon ng Panginoon sa kanya, halika na sa aking kaharian. Halika, makisalo ka sa akin para yung biyaya ko ay maibigay ko sa iyo. Para yung kaligtasan ay maipadama ko sa iyo. Para yung kagalingan ay ma-experience mo dahil alam ko na meron kang pinagdaraanan. Dahil alam ko na meron kang sakit na nararamdaman. Ano? Nagpunta po kami sa Nagpunta po kami sa church natin kahapon sa La Trinidad at nung nagpaanyaya po kami ng panalangin, maraming nag-forward. Alam niyo po ang hiniling nila na panalangin para sa kagalingan, depression, kawalan ng pag-asa. Pumunta sila doon sa harap para hilingin na maipanalangin sila at ang kahilingan nila, gusto ko pong gumaling mula po sa pagkakadepress ko. Gusto ko pong gumaling dahil akala ko wala ng pag-asa ang buhay ko, nawawalan na po ako ng saysay. Hindi, patapon na po ang buhay ko. Gusto ko pong makita na may liwanag pa na nakalaan para sa buhay ko. And we prayed. Alam niyo, ang sakit ko mga kapatid, hindi lang po yung sakit ng ulo, sakit ng likod, sakit ng balakang, sakit sa kidney, or sakit na cancer, or ubo, or ano. Hindi lang po yan ang mga sakit. Meron pong sakit sa isip, sakit sa puso, kapag yung puso mo po, punong-puno ng sama ng loob, isa po yung sakit mga kapatid, na gustong-gustong pagalingin ng Panginoon. Kaya, ang isang hadlang minsan, kahit na alam natin na makapangyarihan ang Diyos at kayang-kaya niyang pagalingin ang bawat isa at kayang-kaya niyang iligtas ang bawat isa, ang isa pong hadlang kung bakit hindi tayo makalapit ng lubusan sa Panginoon dahil sa mga material na bagay, dahil sa pansarili nating iniisip na kapakanan natin, na akala natin yun yung tutugon sa anumang pangangailangan natin. Kaya yan po mga kapatid, dahil lang sa kayamanan, dahil lang sa bukid, dahil lang sa baka, ay, sorry Lord. Huwag mo na akong magsasamba ngayon. Ay, sorry Lord, kasi kakakasal ko lang eh. O, pwede bang ang misis ko muna ang asikasuhin ko? Ay, sorry Lord, kabibili ko lang ng bahay ko. Kaya, dyan ka muna Lord. Tsaka na lang Lord. Tsaka na kita sasambahin Lord. Tsaka na kita kikilalanin Lord. Pwede bang unahin ko muna ang mga bagay na ito sa aking buhay? Pero ang Panginoon, kumakatok. Sinasabi niya, anak, lumapit kayo sa akin. Anak, hindi yung mga material na bagay ang magbibigay sa inyo ng kaligtasan. Hindi yung pagmamahal natin sa pera. Alam niyo po, ang pagmamahal sa pera, magdadala po sa atin sa impyerno. Ang pera po ay hindi kasalanan. Kailangan po natin ng pera para mabuhay dito sa mundong ito. Pero kapag minahal po natin ang pera, yan po ang matinding bagay na nakakatakot. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa pera, tayo po ay nakakagawa ng krimen. Dahil sa pagmamahal sa pera, tayo po ay nakakapagnakaw. Dahil sa pagmamahal sa pera, tayo po ay nakakapanloko ng iba. Dahil gusto mong yumaman,
no? Sa mabilisang paraan. Gusto nating makamtan yung mga material na bagay para maipagmalaki din tayo. Pwede tayong to be proud of, para sabihin na, ay, ako ay 3 story ang bahay ko, ay 3 ang sasakyan ko, para hindi ka asarin ng kumpare mo o ng kumari mo, o para hindi ka kutyain ng lipunan. Pero mali po yan na mindset natin, mga kapatid. Alam niyo po, ang tunay na kayamanan ay ang kakaroon ng Jesucristo sa buhay natin. God owns everything. Sabi niya, silver and gold is mine. All the wealth of this world belongs to God. So kung nasa iyo ang Panginoon, kayang-kayang tugunin ng Panginoon ang pangangailangan mo. Amen? Kaya ito po ang salita ng Panginoon ngayon, mga kapatid, para ipamulat po sa atin na ang katuturan po ng kaharian ng Diyos at kaligtasan ay hindi po sa mga material na bagay. At nag-aanyaya po ang Panginoon. Pero sabi niya, kung itutuloy po natin yung ating kwento, nakita po natin dito, dahil nag-reason out, hindi pinaunlakan ng mga original na naimbita yung imbitasyon ng ating Panginoon. Sabi niya, doon sa kanyang alagad, o sige, pumunta na lang kayo sa lansangan at imbitahin niyo ang mga lumpo, ang mga mahihirap, ang mga pulubi, ang mga bulag, ang mga pilay, at sila na lang ang papuntahin ninyo dito. Kaya yan po, mga kapatid, dahil ang mga Hudyo, nireject nila si Jesus, kaya tayo na ordinaryong Pilipino lang, mga ibang lahi na hindi Hudyo ay nakamtan din po natin yung pagpapala ng Panginoon dahil sabi niya, pumunta na kayo sa lahat ng dako ng mundo kahit hindi na Hudyo, imbitahan na ninyo. Kaya yan po, dahil sa ating pagkilala sa Panginoong Yesus, dahil po sa ating pagtanggap sa Kanya sa ating puso, naging spiritual na Israelite po tayo. Naging spiritual po tayo ng tao ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago na ginagawa po ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kahit hindi po tayo Hudyo, nakakamtan din po natin yung pagpapala ng Panginoon na nakalaan sa mga original sana na Kanyang inimbitahan. Pero ano ang sabi ng alipin? Kung babasahin po natin, itutuloy po natin. Bumalik ulit siya, sabi niya, nagawa ko na po, Panginoon, ang inyong inuutos. Dinala ko na po yung mga pulubi, yung mga mahihirap, yung mga pilay, yung mga bulag. Nadala ko na po sa inyong bahay. Pero hindi pa po puno, marami pa pong bakanting upuan. Sabi niya, marami pang bakanting upuan. Kaya sabi ulit ng Panginoon sa kanya, bumalik ka ulit sa lansangan at imbitahin mo lahat ng mga tao. Praise the Lord, mga kapatid, marami pang bakanting upuan. At alam niyo po, ang upuan na bakante na yan ay para po sa bawat isa sa atin. Amen? Salamat at may bakanting upuan na naghihintay para sa bawat isa sa atin. Kaya kahit po nasa bilangguan kayo, mga kapatid, gusto po kayong abutin ng Diyos. Gusto pong sabihin ng Panginoon sa'yo na may upuan ka. May upuan kang nakalaan sa kaharian ng Diyos. Pero ang tanong, susundin ba natin yung ginawa ng mga Hudyo? Susundin ba natin yung ginawa ng mga original na inimbitahan ng Panginoon? Na nireject nila, sinabi nila, ay, sorry po, busy ako eh. Ay, sorry, wala akong time eh. Ang bakanting upuan na yon, mga kapatid, ay para po sa bawat isa sa atin. Ang tanong, gusto mo ba? Gusto po ba natin na paunlakan yung imbitasyon ng Panginoon para tayo yung uupo doon at makikisalo sa Diyos? Gustong-gusto pong makisalo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Gusto niyang makipagrelasyon. Amen? Gusto niyang maging matibay at matatag yung ating connection sa Kanya. Yung relasyon po ang hinahabol ng Diyos, hindi po relihiyon. Mga kapatid, hindi po makakapagligtas ang relihiyon. Even po itong religion na kung saan kami, ang pre-believers po, ay hindi po makakapagligtas. Ako po na nagbabahagi ng salita ng Panginoon sa inyo ngayon, hindi po ako makakapagligtas. Relasyon po ang habol ng Panginoon sa bawat isa sa atin dahil may bakanting upuan pa sa salo-salo na nakahanda para sa bawat isa sa atin. Pero ang tanong,
tanong na kailangan nating sagutin. May time ba tayo? Or i-reject din natin siya? Uupo ba tayo doon sa upuan na inihanda ng Panginoon? Or sasabihin din natin sa Panginoon na, sorry Lord, tsaka na lang, next year na lang. Ay, next month na lang Lord, kasi busy pa kasi kami eh. Ay, next month na lang Lord, kasi nanamnamin ko nga muna itong buhay ko kasi mayroon akong perang hawak, nagpadala ang ganito or Mga kapatid, ang buhay po natin ay hindi po natin hawak. Maaaring ngayon tayo po ay humihinga, bukas makalawa, hindi po natin alam kung ano ang mangyayari. So ang imbitasyon po ng Panginoon, sabi niya, ako ay kumakatok sa inyong pintuan ngayon. Ngayong bagong taon, ako ay kumakatok sa inyong pintuan ngayon. Kung sa taon na 2024 ay sinabi natin na, sorry Lord, busy ako eh. Ay, sorry Lord, wala pa akong time sa iyo eh. Busy ako sa sarili kong mga concerns. Sa 2025, kumakatok ulit si Lord. Sinasabi niya, Nak, may bakante pang upuan. Gusto kong makisalo sa'yo. Gusto kong makisalo sa'yo dahil gusto kong pakinggan ang mga hinaing mo. Gusto kong makisalo sa'yo kasi gusto kitang yakapin. Gusto kong makisalo sa'yo, Nak. Gusto kong makisalo sa'yo kasi gusto kong kunin yung kabigatan mo. Nak, gusto kong makisalo sa'yo kasi nakikita ko ang paghihirap mo. Nak, gusto kong makisalo sa'yo kasi gusto kitang dalhin sa aking kaharian. Gusto kitang palayain. Ang tanong, mga kapatid, tatanggapin mo ba yung bakanting upuan na nakalaan para sa'yo? Kung ang sagot mo ay oo, pwede po bang itaas mo ang iyong kamay? Kung ang sagot mo ay oo, pwede po bang itaas mo ang iyong kamay? Kung gusto mo yung bakanting upuan na inihanda ng Panginoon sa'yo. Okay, let's keep raising our hands as we pray. Let's pray in faith. Wala pong imposible sa Panginoon. Kahit na TV lamang po ang inyong nakikita o computer lamang po ang inyong nakikita, pwede pong magmilagro ang Panginoon sa inyong buhay ngayon. Habang nakataas ang iyong kamay, isipin mo, ano ba ang idinadalangin mo sa Panginoon na gusto mong mangyari? Ano ba ang hinaing mo na gusto mong kumilos ang Panginoon na gumawa ng milagro sa buhay mo? Itaas mo ang iyong kamay at ipanalangin po natin. Tayo pong lahat, may kapangyarihan po ang panalangin. Let's pray. Yes, Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan, O God. Lord, salamat sa bakanting upuan. Salamat sa paanyaya, Panginoon. At nandito po ang mga kapatid, Panginoon, na nakataas ang kanilang mga kamay, na tumutugon po sa iyong paanyaya, Panginoon, na Lord, they want to sit on that vacant seat, Lord. Gusto nilang umupo. Gusto nilang kunin yung bakanting upuan, Panginoon, na nakalaan para sa kanila. Salamat po, Lord, dahil hanggang ngayon hindi mo kami iniiwan, hanggang ngayon hindi mo kami kinakalimutan. Na even yung mga anak mo po, Panginoon, na nasa loob ng bilangguan, habang nakataas ang kanilang mga kamay, Panginoon, Lord, I pray by the power of your Holy Spirit and by the power of your name, touch them, Lord. Touch them by your mighty hands, O God. Tugunin mo ang kanilang pangangailangan, Lord. Hindi ko po alam ang kanilang mga nararamdaman. Hindi ko po alam ang kanilang mga problema, O God. Pero ang alam ko, ikaw po na Diyos na aming pinagsisilbihan ay makapangyarihan at mapagmahal, O God. Lord, touch them. Grant them, O God, Lord, kung ano man po ang kanilang mga hinihiling. Kung hinihiling po nila ang kaligtasan, Lord, let it be. Lord, kung hinihiling po nila ang kagalingan mula po sa depression, mula po sa sakit, at kung hinihiling po nila, Panginoon, na matulungan mo silang magpatawad, Lord, let it happen, O God, by your power and by your grace, O Lord. Father, I declare salvation, blessings and peace upon your people right now, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Tanggapin niyo po ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. At huwag po natin iwanan ang Panginoon dahil never po niya tayong iniwan. Amen? Merry Christmas po muli at Happy New Year sa bawat isa sa atin.